Dear Lady Love TV, Desire and Love May Police Officer. Tunghayan na po natin ang ikapitong bahagi. Inabutan ni Niana si Mark na may kausap sa cellphone habang nakatayo sa tabi ng bintana sa salas. Nakatingin na lalaki sa labas at nakatalikod sa kanya. Na-amaze naman siya sa katangkaran nito. Sa height niyang 5'3", halos hanggang baba lang siya ng lalaki. Mamayang alas 10, Greg. Sabihin mo sa kanya, sabi ni Mark sa kausap. Sandali itong nakinig bago muling nagsalita. Ayokong tawagan at baka tulog pa yon at nakaangkla pa kay Zid. Parang nararamdaman itong nasa likuran siya, kaya bigla itong lumingon at sinenyasan siya. Tumango naman si Niana at hinintay itong magpaalam sa kausap. Sige na, salamat uli. Pagkatapos ito makipag-usap, itinutok ni Mark ang nagtatanong ng mga mata sa kanya. Handa na ang almusal, kain na, sabi ni Niana sa lalaki at saka tumingin sa paligid. Wala na roon ang mga kasama nitong pulis. Nasaan yung dalawa? Pinabalik ko sila sa presinto. Matatapos na yung shift nila. Sabi nitong humakbang palapit sa kanya. Hindi ka ba babalik sa pagtulog? Pagkakain na lang natin ng almusal. Sisiguraduhin ko munang okay na si Ana. Ikaw, kailan matatapos yung shift mo? Actually, off ko mula pa kahapon. Napaawang kanya mga labi. Nakalimutan niya yon. Oo nga pala. Ay bakit nandito ka pa? Dapat nagpapahinga ka muna. Hindi ko maiiwan ng kaso, nang ganoon na lang. Nagkibit balikat na sabi ni Mark. Sanay na ako sa ganitong sistema. Ano magagawa ko? Ako isang hamak na tagapaglingkod at tagapagtanggol lang ng mga naaapi. Hindi pwedeng matulog at magpahinga. Red Bull at kape ang dumadali sa dugo ko. Umandar na naman ang kalokohan mo. Umiiling na sabi niya. Gutom lang yan at kulang ka sa tulog. Kumain ka na nga, tapos matulog ka rin sa sofa. Kayo ba kakain o ako na lang mag-isa? Napalingon sila kay Ana na nasa pintuan ng kusina. Mukhang inis na ang kaibigan. Lalo siya napahanga dahil parang walang bakas na post-traumatic stress sa kaibigan. Mukhang lalo pa itong naging matapang. Sorry, nandyan na, sabi na lang ni Niana bago nilingon si Mark. Tara na. Yes ma'am. Then he smiled that mysterious smile. Again na nagpataas ng kanyang kilay. Bago mag-alas 9 ng umaga ay naghanda na si Niana sa pag-alis. Mula sa kanyang bahay ay magpupunta sila sa Fuentebella. Dadaan daw muna sila sa bahay ni Mark para makapagpaligo at makapagbihis ito bago sila dumiretso sa mall. Iniwan nila si Ana kay SPO4 Umali na siya namang sasama rito sa presinto para mag-file ng blatter at iba pa. Sa isang low-cost housing village nakatira si Mark. Gaya ng karamihan sa mga bahay roon, na-remodel ang bahay ng lalaki. Kaya sa halip na maliit na bungalow ay naging 2-story iyon. Corner lot ang kinatitirikan ng bahay. Kaya may maliit na lawn sa likuran at harap na napapalibutan ng mababang wall sa steel gate. Malinis ang Bermuda grass sa front lawn. Pagpasok ni Niana sa loob ng bahay ay napangiwi siya. Maliban sa mahabang sofa at coffee table na nakaharap sa TV set, ay wala ng ibang gamit sa salas. Napansin niya ang dartboard sa dingding, ang malaking punching bag na nakasabit sa kisame, ang stereo na nakapatong sa sahig sa tabi ng ilang set ng free weights at ilang bookshelf sa isang panig ng dingding. Ano to, Jim? Manghan tanong niya. Ngumiti si Mark at saka binuhay ang stand fan na nakatutok sa sofa. Upo ka muna. Pasensya ka na sa bahay ko. Ako lang mag-isa nakatira dito kaya ganito yung itsura. Okay lang. Umupo siya sa sofa. Mula roon ay natatanaw ni Niana ang kusina. Mukhang malinis at maayos iyon. May 2 frying pans at ilang cooking utensils na nakasabit sa peg at rice cooker na nakapatong sa counter sa tabi ng isang double burner stove. Okay ka lang ba rito? Sandali lang ako. Maliligo lang ako at magpapalit ng damit. Parang nangangako sa batang takot maiwan na magulang ang boses ni Mark. Oh, ano ka ba? Carry ko na to. Sige na. Thanks. Manonood ka na lang muna ng TV. Kung gusto mo, sabi nito bago nagmamadaling umakyat sa hagdan. Pag-akyat ni Mark ay tumayo siya mula sa sofa at gumala sa loob ng maliit pero malinis na bahay. Ninspeksyon din niya ang iba't ibang libro sa bookshelf. Hindi familiar sa kanya ang ibang titles doon pero kalimitan ay may kinalaman sa war at crime. Meron itong Art of War, isang instructional book tungkol sa bomb making, ilang libro sa psychology at philosophy, lahat na yung titles ng Bourne series ni Robert Ludlum, at iba pang fiction books at 2 cookbooks. May palagay siyang marunong magluto si Mark.
Napangiti siya ng maisip na naglilinis ito ng bahay. Nang buksan niya ang banyo sa kusina, ay nakita niyang tuyo iyon at malinis din. Tiningnan niya ang sabon sa soap dish, safeguard na green. Wala siyang naaamoy na cologne kay Mark at naisip ni Niana na siguro ay nakagawian na nitong sabon lang ang gamit. Kung gaano kalinis ang lalaki sa katawan, ay siya rin sinop nito sa pamamahay. Dumiretso si Niana sa kusina. Nakaayos ang mga gamit sa kitchen counter at ang mga kubyertos ay nasa loob ng drawer. Nakatago sa loob ng mga cabinet ang condiments at maliit na boteng kinalalagyan ng iba't ibang spices at herbs. Nang buksan niya ang huling drawer malapit sa corner ng cabinet, ay natigil siya at ang kanyang kamay, isang 38 revolver at isang 45 ang tumambad sa kanyang paningin. Hoy! Napatalon si Niana, sabay lingon sa direksyong pinanggalingan ng boses ni Mark. Nasa kabila ng counter ang lalaki. Nagmamadaling isinara ni Niana ang drawer, pero alam niya nakita na nito na bukas iyon kanina. Si Mark yata ang taong kahit kaliit-liitang bagay inapapansin. Lumapit ang lalaki sa kanya. Sa liit ng kusina ni Mark ay nakaka-overwhelm ang lapad at taas nito. Anong hinahalungkat mo riyan? Bigla ay parang tinambol ang kanyang dibdib. Napadikit ang kanyang puwet sa counter nang bahagya siyang mapaatras. Naghahanap lang ako ng baso. Nag-iisang linya ang kilay ni Mark. Napangiwi at napayuko si Niana nung kumilos ang kamay ng lalaki na parang dadakmain siya. Pero hindi yun dumapo sa kanya. Sa halip ay lumagpas iyon para buksan ang cabinet na nasa taas ng kanyang ulo. Mula roon ay kumuha ito ng isang crystal glass. He held it out to her, raising his eyebrows. Oh, baso mo. Napabuga ng hangin si Niana. Saka nanginginig ang kamay na tinanggap ang baso. Salamat. Niangat na lalaki ang kanyang baba gamit ang hintuturo. Na magsalubong ang kanilang mga mata ay pumalatak ito. Minagawa ba akong kahit ano na nagbigay sa iyo ng rason para katakutan ako? Napakagatlabi siya. Saka marahang umiling. Bakit parang takot na takot ka sa akin? Hindi makahinga ng maayos si Niana. Hindi niya alam kung maglalambitin siya o tatakbo palayo. He seemed to invoke the most primal urges in her. Binitawan ni Mark ang kanyang baba at saka sumandal sa counter. Ewan ko sa'yo. Umiling ito. Ayoko matakot ka sa akin kaya nga sinisikap ko maging komportable ka at hindi yung naiilang ka sa akin. Hindi ako nananakit ng tao lalo na't babae. Unless absolutely necessary. Ngumiwi ito. Pero kahit pa, ayoko talagang nananakit ng mga babae. Sana ay magtiwala ka naman sa akin. Ayoko na umaakto kang parang susuntukin kita dahil lang inatake ka lang ng pagkausisera mo. Napahiya si Niana. Sorry, na-curious lang ako. Curious ka sa akin? Napatingin siya kay Mark. Nakangisi ang lalaki. Flattered naman ako. Inismira niya ito. Willing naman akong itour ka rito sa bahay, magsabi ka lang. Bago pa siya makapag-react, ay hinawakan na siya ni Mark sa kamay at saka hinila papunta sa salas. Tara, ililibot kita. Nagpahila naman si Niana saka pa simpleng sumuliyap sa malaking kamay sa kanyang braso. For some reason ay napangiti siya. Hindi safe ang pagpalagay ng baril sa kung saan-saan. Paano kung ako lang nakatira dito? Putol ni Mark sa kanyang sinasabi habang hinihila siya papunta sa hagdan. Wala mga bata rito. Once in a blue moon lang ako kung magkaroon ng bisita. At hindi lahat ng tao ay kagaya mong usisera na nagbubukas ng drawer ng may drawer kapag pumapasok ng bahay ng may bahay. Mauna kang umakyat. Sumunod siya. Yan, hindi maganda ang view. Komento ni Mark habang nakasunod ito sa kanya. Nilingon ito ni Niana at nalaki ang kanyang mga mata. Nasa harap ng mukha ng lalaki ang puwet niya. Mark! Nakangising tiningala siya nito. Pagbigyan mo na ako, hindi na nga kita maligawan eh. Off limits ang mixing business with monkey business. Humagalpak ito ng tawa. Mismo, pero hindi naman siguro masamang maging unggoy lang kung ganito magiging kapalit. Magpapakaunggoy na lang kaya ako. Matagal ka ng gorilya. Paingos na sabi ni Niana. Dinagdagan niya ng kaunti ang pagkembot ang magpatuloy siya sa pag-akyat. Napapangiti siya nang marinig niya ang mahinang pag-ungol ni Mark. Ingnanasahan dito ang kanyang puwet. At least patas na sila. Hindi makatarungan na siya lang ang may crush sa unggoy na to. Pag-akyat nila sa second floor, ay napatingin siya sa lalaki. Sumandal kasi sa dingding ang lalaki at nagbuga ng hangin. Deadly weapon ang puwet mo, Ineng. Hyperventilate ako. Loko. Napatingin si Niana sa tatlong pinto. Alin yung kwarto mo? Itinuro ni Mark ang pinto sa kaliwa.
Doon, ikaw na lang ang magbukas, pumasok at mag-usyoso. Baka ma-rape pa kita ng hindi sinasadya, nakakahiya di ba? Pinagtaasan niya ito ng isang kilay. Umira lang kanyang kapilihan. Bakit? Sigurado ka bang rape ang magaganap kung sakasakali? Tumigil ka, paasik na sabi ni Mark. Saka pinag-cruise ang dalawang hintuturo sa tapat ng kanyang mukha. Pero sa likod ng pagbibiro nito ay alam niyang arouse ang lalaki. Yeah baby, sigaw na malanding boses sa kanyang isip. Pero agad din siyang natauhan. Lumapit na siya sa pinto ng kwartong itinuro ni Mark dahil nakakahawa ito. Nagre-respond ang katawan niya sa lalaki. Katamtaman lang ang laki ng kwarto. Siguro ay 4x4 meters lang yon. Pagpasok ko roon ay nakita niya ang aircon sa ibaba ng bintana. Wow, ang laki naman ng kama mo, Mark. Bulalas niya nang mapatingin sa kama. Don't remind me, sagot nito mula sa labas ng silid. May TV set at DVD player din. Sa isang gilid ay may desk na may nakapatong na laptop. Sa isang panig ng dingding ay naroon ang malaking cabinet na may full-length mirror. Napatingin si Niana sa kanyang refleksyon. Inayos niya ang kanyang t-shirt at low-waist hip-hugging jeans, pati na ang nakapasod na kanyang buhok. Maganda ka na. Tapos ka na ba sa pagmamodel dyan? Tanong ni Mark sa kanya. Napalingon siya sa nakabukas na pinto. Napapitlag ang kanyang puso at nag-init ang kanyang katawan nang makitang nakatitig ito sa kanya. Ibinaba ni Niana ang kanyang mga kamay mula sa kanyang buhok. Pakiramdam niya ay tumatagos sa mga mata ni Mark sa kanyang suot. Pero sa halip na matakot ay parang sinisilaban ng kanyang pakiramdam. Nasa likod mo ang pinto ng banyo. Mababa ang boses ni Mark. Parang naengkantong pumihit siya at binuksan ang pintong sinabi nito. Sky blue ang kulay ng tiles ng banyo. Basa pa ang shower area niyon pero tuyo yung ibang parte ng banyo. Fresh na fresh ang amoy ng sabon ni Mark na nasisiguro niyang ginamit nito ng maligo. Bigla ay parang gusto niyang singhutin iyon. Katabi niya na magiging kwarto ninyo ni Ana. Habang nasa pangangalaga ko kayo, sabi uli nito mula sa labas. Binuksan ni Niana ang pinto ng kwarto ng adjoining bathroom. Malinis iyon at walang ibang gamit maliban sa isang twin-size bed na walang bedsheets. Napatigil siya sa pagtingin na makitang nakatayo na ito sa loob ng kwarto. Ano sinasabi mo? Sabi niyang nilingon si Mark. Dito kami titira ni Ana? Tumango ito. Mga 1 linggo lang naman, hanggang sa masiguro natin ang safety ninyo. Sinabi ko na yun kanina, hindi ba? She vaguely remembered him telling her that while they were trying to convince Anna to cooperate. At kailan mo pa kami planong palipatin dito? Mamayang hapon, sagot ni Mark. Napamaang siya sa binata. Mamayang hapon? Magdala lang kayo ng mga kailangan ninyo, kaunting damit at toiletries. Ako nang bahala sa iba. Sabi nito na hindi pinansin ang kanyang pagkabigla. Gobyerno rin ba magbabayad ng gastos? Nakataas sa isang kilay na tanong ni Niana na sinagot ni Mark ng isang makalaglag pang ngiti. Ikaw ang mag-shoulder na expenses, no? Hindi i-reimburse. Umiling ito. Hindi tumitingin sa kanya. Humakbang siya palapit sa lalaki hanggang sa mapilitan itong tumingin sa kanyang mukha. Bakit? Dahil ayoko may mangyaring masama sa'yo. Simpleng sagot ni Mark. Napamaang siya. Malulusaw yata ang kanyang mga tuhod sa intensidad ng damdaming kanyang nababasa sa mga mata ni Mark. Nahigit niya ang kanyang hininga nang lumapat ang dulo ng daliri nito sa kanyang pisngi. Her skin tingled as she traced his fingers lightly across her cheek to her jaw. Then his palm cupped her face and his thumb brushed against her lower lip. Her lips parted slightly in anticipation. Please, halikan mo naman ako ngayong gising ako. Gustong mapatalon ni Niana sa pagdiriwang ng dahan-dahang yumuko si Mark. Unti-unting pumikit ng kanyang mga mata. Pero bago siya tuluyang mapapikit at bago tuluyang maglapat ng kanilang mga labi ay bigla itong huminto. Nang umuro si Mark ay muntik na niya itong batukan kung hindi lang nawala ng lakas ng kanyang mga braso. Sa antisipasyon sa almost kiss na iyon, nanlambot siya sa disappointment. Tinitigan niya ang lalaki ng padaanan ni Mark ng hinlalaki ang kanyang ibabang labi. She could see the longing in his eyes. Hindi lang ikaw ang disappointed. Sabi nito na hindi rin tumigil sa pagdama sa kanyang pisngi. Nakakadagdag ng frustration ang init ng palad ni Mark sa kanyang mga balat. Ano ba kasing problema mo? Hindi naman ako magpoprotesta at sisigaw ng rape dito. Nakaismid na pagmamaktol ni Niana. Ngumiti ito. Oo nga, pero hindi pa rin pwede. Ano mo ba ang mangyayari sa mga relasyon nagsisimula sa mga sitwasyon tulad na nangyari sa atin? Nangyaring ano? Wala pa nga nangyayari eh. Reklamo niya. Tumawa si Mark. Magkasama tayo dahil sa nangyari sa'yo.
Yun bang hindi pangkaraniwang sitwasyon na kinakailangan mo ng tulong ko and or vice versa? Dala ng proximity at adrenaline, nagkaroon tayo ng chemistry. Ayoko makompromiso ka at malagay sa sitwasyong pagsisisihan mo dahil hinayaan ko yung sarili ko magpadala sa nangyayari. Hindi ko alam na nakakainis din pala ang mga gentlemen. Nakaismid pa rin sabi niya. Inalisin niya na ang kamay nitong nakahawak sa kanyang mukha. Tara na nga. Bago pa siya makalayo ay napigilan na ni Mark ang kanyang braso. Sabay hila sa kanya. Nahampas niya ang lalaki sa dibdib. He was warm and solid. Nanlaki ang kanyang mga mata nang bigla nitong sakupin ang kanyang bibig. It was a hard kiss that was too quick for liking, but made her knees turn to jelly. Agad din siyang pinakawalan ni Mark pero hindi na nito binitawan ang kanyang kamay. Sample pa lang yon. Ngumisi ang lalaki. Matapos lang ang kasong to, ipinapangako ko sa iyo na hahalikan kita hanggang sa makalimutan mo yung pangalan mo. She rolled her eyes. Pangako. Pangako. Tumawa ito at saka hinila na siya palabas ng kwarto.